Tayo po'y dadako sa pinakamalagang bagay, ang pag-aaral ba salita ng ating mga Panginoon na ito'y dadalhin ng ating beloved ordering preacher, beloved brother boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved Brother Freddy. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, at ang ating pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at sa lahat po ng ating mga minamahal, mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang na ating beloved Pastor, magandang gabi po, at nagpapaabot din po ako ng mga pagbati sa mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dyan sa dako po ng Bulacan, sa dako po ng Cavite City. Marami po tayong tagapanood dyan. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran sa ibayong dagat, sa abroad, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo. At sa lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, purihin po ang ating dakilan Diyos. Kaya hindi maminamahal, minsan pa tayo po'y manalangin muna upang tayo po ay abutin ng Diyos sa pamagitan po ng makapangyarihang panalangin. Mga minamahal, maabot tayo ng ating dakilan Diyos sa ating mga kailingan. Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Opo, dakilat pamagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapang patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig. Malapang nun, lalo na po ang mga may taglay na karamdaman, may mga pangangailangan, dakilan Diyos, bago matapos ang banal na programang ito, makamtan po nila ang kahilingan. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin pong ating pinakamamahal pa naman minamahal ka, hindi buksan muna natin pambungad na talata dito sa 2 Korinto 5, talatang 6 hanggang 9. Kaya hindi beloved Brother Freddy? Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6 up to 9. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami sa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, na malakas ang loob namin. Ang sabi ko, ang ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang aming namang pinagsikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating my aim. Ibig sabihin ng aim, maminamahal, yung pong layunin. Ito po yung ating pong mithiin, yung purpose or intention, a desire, outcome. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, ito po yung mga mithiin po ni Apostol Pablo. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, si Apostol Pablo po, dahil sa kanyang marubdob na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, at dahil sa katagalan na rin ng kanyang paglilingkod, at sa dami ng kanyang sakripisyo sa paglilingkod, sinabi niya, maminamahal, galing sa kaibuturan ng kanyang puso, sabi niya, mga minamahal, malakas ang loob niya, at ang sabi niya, gusto niya makapiling na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya rito, maminamahal, kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami nasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng mahal na Panginoon. Habang nandito po tayo sa katawang lupa natin, maminamahal, ay wala pa tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, mga minamahal, na malakas ang loob namin. Sabi ng verse 8, ibig pa nga namin na mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mas gusto niya pa maminamalisanin ng kanyang katawang lupa at makapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa langit, mga minamahal. Ngunit ang sabi nga ng verse 9, kaya't ang amin naman pinagsisikapan na maging sa tahanan
o sa tahanan man o hindi man ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Ibig sabihin ng Kanyang mitiin, maminamahal, ang Kanyang aim, na kahit nandito pa siya sa sanlibutan, nandito pa siya sa mundo, nandiyan pa siya sa Kanyang katawang lupa, maminamahal, ay ninanasa niya maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang maging karapat-dapat tayo pagdating natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, matutunghayin niyo po, maminamahal, ang aim ni Apostol Pablo. Sabi, willing rather to be absent from the body and present with the Lord. Mas ninanais niya, maminamahal, na lumisan sa kanyang katawan. Kasi maraming tao ngayon, maminamahal, takot mamatay. Gagawin lahat ng paraan, madugtungan lang ang buhay nila. Gagastos ng malaking alaga para madugtungan ang buhay nila, maminamahal. Pero iba po yung desire ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Mas gusto niya, maminamahal, na lisanin ang kanyang katawang lupa at umuwi sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pero sinabi niya rin, maminamahal, alang-alang sa mga mananampalataya na umaasa sa kanyang pangaral at sa mga tao pang hindi nakakakilala sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, ninanasaan niya rin na sabi, whether present or absent from the body, he may be acceptable of Him. Gusto niya, maminamahal, na kahit siya'y nandito sa sanlibutan, na sa kanyang katawan lupa, maminamahal, ay gusto niya rin maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon para naman, maminamahal, maging karapat-dapat siya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya dito po, maminamahal, how we serve God with fear and acceptable. Paano natin paglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon na maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya, para tayo po, mga minamahal, ay katulad ni Apostol Pablo, handa tayong humarap. Malakas ang loob natin na humarap sa ating dakilang Diyos na lumika, mga minamahal, ang may-ari ng buhay natin. Dito po, kung mababasa po natin ang Hebrews 12:28, how we serve God with fear and acceptable. Paano tayo maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na karapat-dapat, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, basahin po natin Hebrews 12, verse 28. Dito po sa Hebreo, chapter 12, verse 28. Kaya pagkatanggap ng isang karyang hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Maminamahal, ito po ang sekreto. Sabi, how we serve God with fear and acceptable. Paano tayo makapaglilingkod, maminamahal, ng may takot at karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, maminamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, binasa po natin, tayo po ay tatanggap ng kariang hindi natitinag, hindi nagagalaw. Sabi rito, kaya't pagkatanggap ng isang kariang hindi nagagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang, may katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tatanggapin po natin, mga minamahal, kahariang hindi natitinag, kahariang hindi nagagalaw. Ibig sabihin, mananatili po. Pag tayo po ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon, tatanggap po tayo ng kahariang hindi natitinag. Ibig sabihin, hindi naguguho, hindi matatapos, mga minamahal. Ito po yung kaharian ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, Revelation chapter 5 verse 10, and He made us kings and priests. Pagdating natin sa kaharian ng Diyos, maminamahal, tayo po ay magiging hari at magiging saserdote sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Revelation chapter 5 verse 10. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, how we serve God with fear and acceptable, sabi rito, we must know the will of God through listening. Maminamahal, pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Kasi minsan may mga bagay tayong hindi naiintindihan kung binabasa po natin ang banal na kasulatan. Pero kapag bukod sa nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan, nakikinig pa po tayo sa pangaral ng ating beloved pastor, nakikinig tayo sa pangaral ng ating mga beloved preachers. Nauunawaan po natin, meron pong mga idea, meron pong mga paliwanag sila na pumapasok sa isip natin. Kaya nga, habang nagbabasa po tayo, mauunawaan po natin ang salita ng Diyos dahil din sa mga napapakinggan po natin mga mangaral. We must know the will of God through listening.
Pangalawa sabi, believing and accepting the word. Yung paniwalaan po natin, maminamahal, at tanggapin po natin lahat ng mga salita ng ating dakilang Diyos na nababasa at napapakinggan po natin. At ang sabi, desire to do the will of God. Hindi po sapat, maminamahal, yun tayo po ay nagbabasa. Hindi po sapat yung tayo po ay nakikinig, kundi habang napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, habang nababasa po natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, dapat magkaroon din po tayo ng pagnanasa, ng desire, na masunod po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi lang puro wisdom, hindi lamang puro minamahal kaalaman ang ating desire, kundi magkaroon din po tayo ng desire na hindi lamang malaman ng kalooban ng Diyos, kundi magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Sabi, doing the will of God, actualize it. Atin pong maisabuhay ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na nababasa po natin, napapakinggan po natin. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi ang mga nakakaalam lamang ng kalooban ng Diyos ang magiging kalugod-lugod sa Kanya, kundi ang mga taong gumaganap ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, maminamahal, meron pong mga bagay na dapat po nating malaman, maminamahal, para masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Sabi, things that may happens to us when we serve God and with fear and acceptable. Meron mga bagay tayong dapat, mga minamahal, na mangyari sa buhay natin habang tayo naglilingkod na may takot sa ating dakilang Diyos at magiging karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, sabi ng Biblia, doing the will of God may upset others. Ang paglilingkod sa ating pinakamamahal pa ng mga minamahal, dapat tandaan po natin na hindi po lahat, mga minamahal, ay malulugod sa atin. Hindi po lahat ng tao ay matutuwa sa atin. Doing the will of God may upset others. Minsan, kapag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, yung mga ibang mga kamag-anak po natin, yung ibang mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, ay hindi sila sang-ayon, maminamahal, at lumalayo ang loob nila. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, ang umiibig sa magulang, ang umiibig sa anak, ang umiibig sa asawa nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya minsan inilalagay tayo ng malapunan sa pagpili. Kaya nga, doing the will of God may upset others. Katulad po ni Abel, maminamahal. Nung ginawa niya ang kalooban ng Diyos, maminamahal, nagandog siya ng mga pinatabang hayop. Pinakamaganda ang pinili niya, pinakadalisay, pinakakalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng banal na kasulatan, nainggit sa kanya si Cain. Kaya nga, doing the will of God may upset others. Pwede pong ikadamdam ng damdamin ng iba. Pwedeng ikasama ng loob ng iba, maminamal. Kasi nga, yung iba naiinggit pag napaluguran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kita nyo, kung mababasa nyo rito sa Hebrews 11 verse 4, maminamahal, dahil nagandog na nakalulugod sa Diyos si Abel, ay nagalit naman po si Cain. At siya po ay pinatay, maminamahal, ng kanyang nakatatandang kapatid na si Cain. Basahin po natin ang Hebrews 11:4. Dito po sa Hebreo chapter 11 verse 4. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang kaloob. At sa pamagitan nito, patay na, siya ay nagsasalita pa. Amen. Yan po ang dahilan na minamahal, bakit pinatay ni Cain si Abel. Kasi masigit na nakalulugod sa Diyos ang hain ni Abel. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, doing the will of God may upset others. Minsan, nakakatisod tayo sa iba, nakapagbibigay tayo ng hindi kagustuhan ng iba. Pero, ang ating dakilang Diyos nalulugod. Kaya nga, kailangan mailalagay ka ng Diyos sa pagpili. Pero kung tayo po, maminamalay talagang umiibig sa Diyos, siyempre, masuunahin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan, sinusubukan lang pala tayo ng ating mahal na Panginoon, at pag nakita ng Diyos, maminamahal, na mas inuuna natin na palugdan ng ating mahal na Panginoon, mahihipo rin yung ating mga mahal sa buhay
para lumambot ang kanilang mga puso at mapalapit ang loob nila sa atin. Pangalawa, maminamahal dito po si Daniel. Si Daniel, maminamahal, lagi niyang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Siya po ay nagpupuri, maminamahal 3 times a day. At siya po, maminamahal, ay lalong napapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginawa ng mga tao noon sa panahon na yun, maminamahal, hinanapan siya ng mali sapagkat nakita po, mga minamahal, na si Daniel, maminamahal, ay paborito po ng hari na si Daniel, na si Darius, si Haring Darius. Kinagiliwan siya, kaya hinanapan siya ng kamalian. Pero nung nalaman ni Daniel, maminamahal, na isinumbong siya ng mga tao, maminamahal, na malapit sa hari, na sa palibasa, ito pong hari, maminamahal, na si Haring Darius, ay hindi katulad natin mga mananampalataya, kaya hindi pwedeng sasamba ka, maminamahal, sa Diyos na tunay na Diyos, sapagat si Haring Darius po, siya po ay hintil. Iba yung Diyos niya, mga Diyos-Diyosan ang kanyang Diyos. Samantala si Daniel ay nasa langit ng kanyang Diyos, katulad ng Diyos po natin. Pero matutunghayan niyo po, maminamahal, sa kabila ng sumbong sa kanya, sabi po rito, Daniel chapter 6, verse 3 up to 10, matutunghayan po natin, maminamahal, na hindi po nagpakundangan si Daniel, maminamahal, sa kabila na ipinagbawal ng hari na ang sino mang sasamba sa ibang Diyos ay itatapon sa hingib ng leon, pero ginawa niya pa rin, mga minamahal, kung ano ang kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Basahin po natin Daniel chapter 6 verse 3 up to 10. Dito po sa Daniel chapter 6 verse 3 up to 10, na magkagayi ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga santrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya, at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Na magkagayoy ang mga pangulo at ang mga santrapa ay nagsihanap na may isumbong labang kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nakasumpong ng anumang kadahilanan, ni kakukulangan man, palibhasa'y tapat siya. Walang anumang kamalian na kakulangan na nasumpungan sa kanya. Na magagay sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anuman nang maisusumbong laban sa Daniel na ito. Di ban sa tayo makasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Na magkagayoy ang mga pangulo at mga santrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. At ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan, ang mga santrapa, ang mga sangguni at ang mga gobernador ay nagsanggunian upang matatag ng isang palatuntunan hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sinamang humingi sa isang kahilingan sa kaninumang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw ay liban siya. Liban sa iyo. Liban sa iyo, o hari. Ihahagi sa yungib ng mga leon. Ngayon, o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdaan mo ang iyong pangalan, ang kasulatan, upang wag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan ay, ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. At na maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nilagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw. At lumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan. Doing the will of God may upset others. Maaring ito po, maminamahal, ay ikasama ng loob ng iba. Pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, sapagkat maminamahal, hindi kasi kapareho ng ating pananampalataya. Iba kasi yung kanilang paniniwala. Katulad po ng nangyari kay Daniel. Si Daniel, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, wala silang maisumbong maliban na siya ay palaging nananalangin sa ating dakilang Diyos. Lagi siya nagpupuri. 3 beses sa isang araw. Siya po ay nananalangin at nagpupuri sa ating